Dumating naman itong si Yutang at sinabi na, sa mga minamahal naming taga-subaybay lalo na sa mga kababaihan dyan mag-ingat kayo sa mga gwapo at sigurudong may lihim niyang pagkatao. Tapos na nga daw ang kanilang shooting kaya naman pwede na silang umuwi, pero dahil kakaiba ang kinikilos nitong dalawa ay napatanong si Yutang sa kung anong nangyayari sa kanila. Sinabi lang naman nila na wala naman habang si Mingyu ay tila di pa din makaget over sa XXL na sibat ng ating bida. Pero may kailangan nga daw sabihin si Yutang sa ating bida na tila may masamang pakiramdam naman umano sa nais nitong sabihin. Sinabi nga nito na ipapadala na lang nila kay Shu ang premium sun pag nakuha na nila ang reward sa kanyang bounty, at hanggang maaari ay wag muna siyang lalabas ng kanilang bahay at bawal na bawal siyang magpunta sa kanilang paaralan upang hindi mabisto ang kanilang plano. Natuwa naman ang ating bida dito at tinanong kung hindi na niya kailangan pang mag-exam. Sinabi lang naman ni Yutang na hindi ka makakaiwas sa exam na yan at lagi namang mataas ang grade mo kaya siguradong papasa ka naman. Nagulat naman ito nang bigla siyang akbayan ni Yutang, at bitbitin habang sinasabi na ipapahatid na kita sa bahay niyo sa tulong ng Earth-type Awaken na ito at sinabi pang huwag na huwag kang lalabas. Habang nagpapalam nga ang Earth-type Awaken kay Yutang ay iniisip naman ni Shu na parang may nakakalimutan siyang itanong. Pero bigla na nga siyang hinayla pa ilalim sa lupa upang makapag-travel na ang mga ito. Habang malayo nga sila ay naalala niya ang nais niyang itanong kay Yutang at ito ay patungkol kay Mingyu. Iniisip na nga lang ng ating bida na matapos ma-fake ang kamatayan ni Mingyu ay pinadala siya sa abroad upang maging spy at undercover para sa Dragnet, at iniisip nga ng ating bida kung magiging bakla na din siya spy pala. Habang nag-travel nga sila sa ilalim ng lupa ay masyado nga ang pagwawala nito matapos maisip na pwede siyang maging bakla pag naging spy at ipinadala siya sa ibang bansa. Ilang oras pa nga ang nakalipas ay balitang-balita na ang pagkamatay ng ating bida, kung saan ay naging breaking news pa ito sa website ng iba't ibang malalaking organisasyon dana na din sa Dark Kingdom. Halo-halo naman ang komento at usap-usapan ng mga tao patungkol dito, masyado nga ang paghihinagpis nitong si Jiang. At ang mga kaklase ni Lu Shu ay na-realize na siya pala talaga ang pumasok sa ruin kasama si Ye Xiao, at kahit papalagi silang naiinis sa ating bida ay nakaramdam sila ng matinding lungkot sa pagkamatay niya. Sinabi pa nga ng isang ito na mali sila ng pagkakakilala sa ating bida at habang tumutulo ang kanyang mga luha at sipon ay sinabing isang bayani si Lu Shu, maging ang kanilang guro ay naiiyak din ng malaman ang balita, gayon din ang lahat ng mga estudyante at mag-aaral sa kanilang paaralan. Samantala sa base naman ng Dragnet ay magkahalong lungkot at paghihinagpis ang nararamdaman ng grupo ni Ji Chang, nagtungo nga sila sa quarters ni Zhu Jin upang sabihin na nais nilang ipaghiganti ang ating bida. Tinanong naman sila ni Zhu Jin kung malapit ba sila kay Shu, pero sinabi ni Zekhang na hindi daw, pero plano sana nila itong imbitahan sa isang inuman at bawian sa mga kalokohan niyang ginawa sa kanila. Pero sino daw ba ang mag-aakala na hindi pa man nila ito lubos na nakikilala ay binawian na siya ng buhay? Hindi nga daw nila matatanggap ang pagkamatay ni Lu Shu at kailangan nila itong ipaghiganti sa lalong madaling panahon. Pero sinabi lang naman sa kanila ni Zhu Jin na, yun lang ba ang sasabihin nyo? Bumalik na kayo sa pwesto ninyo at siguradong alam na ni Nieting ang dapat niyang gawin patungkol sa pagkamatay ni Shu kaya naman nagpaalam na ang mga ito at sinabing nagtitiwala sila na ipaghihiganti ni Nieting ang ating bida. Nagtungo naman si Zhu Jin kay Nieting at dito ay sinabi nitong, sino ang mag-aakala na mapapalapit ang mga tao kay Lu Shu kahit na puro kalokohan ang ginagawa nito sa kanila? Pero sinabi lang naman ni Nieting na mas mainam na umano ang ganitong sitwasyon, ang ibig niyang sabihin ay ang madaming nagdadalamhati sa kamatayan niya dahil mas magiging kapani-paniwala ang fake na pagpatay sa ating bida. Sumang-ayon naman si Zhu Jin sa sinabing ito ni Nieting at iniisip na matagal ng bakante ang ika-9 na pwesto sa mga leader ng Dragnet at mukhang malapit na umano itong magbago. Samantala sa kabundukang ito naman malapit sa border ng Dragnet ay makikita ang isang bahay na ito. Dito ay kasalukuyang naninirahan si Tandang Bailey na tinatawagan naman ni Zuan kaya tinanong nito kung anong meron. Sinabi nga ng umiiyak na Zuan na kailangang ipaghiganti ni Tandang Bailey si Lu Shu at dapat niyang patayin ang lahat ng taga-Dark Kingdom. Makikita ngang bakas ang galit sa mukha ni Tandang Bailey habang kausap niya si Zuan. Kaya naman sinabihan niya itong tumigil ka na sabay pinatay ang cellphone kaya lalong naiyak si Zuan at nagtataka. Samantala sa Mountain Asa naman makikita ang mga sasakyang ito na nag-travel sa kabundukan. Nauumay na nga ang mga ito kay Coral dahil diretso ang awit nito habang sumusulat ng mga liham na ipapadala niya sa ating bida.
Nais nga daw niyang isulat ang lahat ng pangyayari sa kanyang buhay at ipadala ang mga liham na ito sa ating bida upang lubos siyang makilala ni Shu. Iniisip na lang naman ng lalaking ito kung paano siya mag-report sa tatay ni Coral dahil masyado na daw itong OOC matapos niyang makilala si Shu sa ruin. Ang OOC nga ay out of character o nagbago na ang pag-uugali o mga kilos nito. Ilang sandali pa ang nakalipas ay makikita ang mga malalaking statwang ito na may hawak na espada at nagsisilbing gwardiya sa papasukang tarangkahan ng kanilang sasakyan. Bago nga sila pumasok dito ay pinalabas ng lalaking ito ang lahat ng kanilang mga kasamahan at sinabing bumaba kayong lahat, upang magbigay pugay sa ating mga ancestor na pumoprotekte sa Immortals. Habang binibigay nga nila ang pagpupugay sa mga statwang ito ay biglang may tumawag sa lalaking ito na agad naman niyang sinagot. Habang nakikinig nga si Coral sa usapan nila ay napasigaw ang lalaki at sinabing paano namatay si Lucio mula sa Dragnet. Nang marinig nga ni Coral ang mga katagang ito ay hindi maipaliwanag ang kanyang emosyon. Matapos nga ang tawag ay sinabi niya kay Coral na kumpirmado umanong patay na si Shu at malamang sa magkakaroon ng malawakang labanan sa pagitan ng Kamisho at Dragnet, tila nang hina naman si Coral sa balitang ito at hindi makapagsalita. Nakaramdam nga ng matinding galit at sakit itong si Coral sa balita na kanilang natanggap, at ilang sandali pa ay hindi na nito mapigilan ang kanyang galit at unti-unting lumalabas ang aura nito. Sinabi naman ng lalaking ito na pamilyar sa kanya ang aura na ito at mabilis niyang pinalayo ang kanilang mga kasamahan mula kay Coral. Nanginginig naman sa galit at paghihinagpis itong si Coral kaya lumalabas ang kapangyarihan nitong hindi niya makontrol. Nang maiyak na ito ay tila may kidlat na sa kanyang aura. At sa pagpatak ng mga luha ni Coral ay lumabas ang natatago nitong lakas kung saan nagliliwanag ang buong lugar mula sa gintong aura nito na tila kidlat. Nagkaroon nga din ng pagsabog dahil sa inilalabas nitong enerhiya, habang ang lalaking ito naman na ay sinabing, sino ang mag-aakala na ma-awaken ni Coral ang B-level ng Immortal Blood dahil sa balita ng pagkamatay ni Shu. Patuloy namang sumisigaw si Coral dahil sa sakit na nararamdaman nito. At tuloy-tuloy pa din ang paglabas ng kanyang kapangyarihan o gintong enerhiya na bumabalot sa kanya, hanggang sa ilang sandali pa ay nagliwanag na din ang marka sa batok ni Coral, dahilan upang tuluyan niyang mailabas ang buo niyang kapangyarihan na siya namang nagliwanag hanggang sa kalangitan. Hindi nga makapaniwala ang lahat ng mga ito sa kanilang nasasaksihan at nagtataka sa kung ano ang nangyayari sa kalangitan, maging ang mga tao sa kalapit na lugar ng Immortals ay nakita ang liwanag na nagtungo sa kalangitan. Habang nasasaksihan ng lahat ang pangyayaring ito ay mabilis namang nagtungo ang mga elders ng Immortals kila Coral. Ang matandang ito nga ay biglang damilat ang mata nang makita na ang pinagmumulan ng enerhiya at liwanag na ito ay ang marka sa batok ni Coral. Habang kumikidlat-kidlat nga ang markang ito ay lumabas ang Odensgangner o sibat ni Odin. Habang hawak nga ni Coral ang sibat na ito at patuloy ang pagtulo ng kanyang luha ay nagdidiwang naman ang lahat. Dahil sa na-awaken ang dugo ni Odin at bumaba sa kalupaan ang sibat nito. Ang mga statwang bato nga na ito ay unti-unting yumuko at binigay ang pagpupugi kay Coral habang hawak niya ang sibat ni Odin, samantala habang tahimik lang si Coral at nakatingin sa kalangitan ay sinabi nitong, Lucio maghintay ka lang ipaghihigante kita. Sa bahay naman nila Lucio ay nakakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang dibdib. At hindi ito dahil sa kanyang sugat pero dahil nararamdaman daw nitong tila naglalaho o lumilipad palayo sa kanya ang pera na dapat ay makukuha niya mula kay Coral. Habang iniisip nga ang mga pera at si Coral ay sinabi nitong hindi nga pala alam ni Coral na fake lang ang pagkamatay niya, kaya naman sigurado umano na hindi na ipapadala sa kanya nito ang perang napag-usapan nila. Naghinagpis nga ang ating bida nang ma-realize niya ito at sinisisi niya si Nieting dahil sa ginawa nilang palabas. Sakto namang lumabas si Xiaoyu na kagigising lang, pero nanlaki ang mga mata nang makita ang mga pinsala o sugat sa katawan ng ating bida. Agad-agad nga itong nagtungo kay Shu upang tanungin kung anong nangyari sa kanya, kaya naman iniisip ni Shu na magaling talaga ang makeup artist nila Yutang dahil maging si Xiaoyu ay naniwala dito at nais nang tumawag ng ambulansya. Pero hinawakan naman siya sa ulo ni Shu at sinabing tigilan mo na yang pag-iyak mo, makeup lang ito na nilagay habang nag-shooting kami. Sinundot-sundot nga nito ang mga sugat ni Shu at ilang sandali pa ay naniwala na itong makeup lang talaga ang mga ito. Sinabi nga ni Xiaoyu na ngayon niya lang daw nakita ang kanyang kuya sa ganito kamiserableng itsura. Masyado nga daw makatotohanan ang makeup na ito kaya naman tinanong siya nito kung ano ang role na ginampanan niya. Sinabi nga ni Shu ang patungkol sa bounty niya at kung paano nila dinaya ang kamatayan niya upang makuha ang reward sa bounty.
Pero bigla naman nilang narinig ang tunog ng mga sapatos ng naglalakad na ito, kaya naman napapaisip ang magkapatid sa kung sino ang mga ito. Mabilis nang sinarado ni Shu ang kanilang kurtina at tinakpan ang mga bibig ni Xiaoyu habang sinasabi na huwag kang maingay, ang pagkakaalam ng lahat ay patay na ako kaya hindi makakabuti kung may ibang tao na makakita o makarinig sa atin. Sumilip nga ang magkapatid sa transparent nilang bintana, dito ay nakita nila ang mga kaklase ni Shu kaya napapaisip ang ating bida sa kung anong ginagawa ng mga ito sa kanilang bahay, kasama nga din sa mga ito si Qingxi at Lingling. Nag-alay nga sila ng bulaklak sa ating bida habang sinasabi na sana matahimik na ang iyong kaluluwa at huwag mo na kaming lolokohin. Pero kahit puro kalokohan ang ginagawa mo sa amin ay isa ka pa ding bayani ng bansa natin. Nang ibaba nga nito ang mga bulaklak ay iniisip ng ating bida na seremonya na ito ng pag-alala sa kanya. Ilang sandali pa habang paalis na ang iba ay naiwan pa itong si Qingxi at sinabing sana maging mapayapa ang iyong kaluluwa kung nasaan ka man at ipaghihigante kita. Sa pag-alis nga ni Qingxi ay tila na-shock pa ang ating bida kung bakit tila masyadong di naramdam ni Qingxi ang pagkawala niya at kung kagagawan daw kaya lahat ng ito ng kanilang class representative na si Liu Li. Habang tinitignan pa nga din ng ating bida ang mga ito ay hindi siya makapaniwala na patay na siya sa pagkakaalam ng lahat ng taong nakakakilala sa kanya kahit buhay pa naman talaga siya. Hindi nga daw ito nakakatuwa kaya naman dapat siyang mag-demand ng mas malaking increase sa sahod niya mula sa Dragnet. Pero bigla itong natahimik nang si Xiaoyu ay nanginginig na at umiiyak na din habang nakatanaw sa bintana. Tumakbo nga ito palayo kay Shu na hindi naman makasigaw kaya tila paos ang boses nito nang sabihin na anong ginagawa mo at saan ka pupunta. Lumabas nga ng kanilang bahay si Xiaoyu kaya napatigil si Shu dahil hindi siya pwedeng makita ng ibang tao. Nang tanungin niya nga si Xiaoyu sa kung anong binagawan nito ay bigla itong umiyak sa harap ng mga bulaklak. Habang sinasabi na Lu Shu bakit ka biglang namatay di ba sabi mo magkasama tayo habang buhay. Mas inilakas pa nga nito ang kanyang pag-iyak upang marinig ng lahat. Kaya naman habang pinapanood siya ng ating bida ay sinabing masyado kang magaling sa pag-acting kapatid pakiramdam ko tuloy patay na talaga ako. Samantala hindi naman makapaniwala ang ating bida na madaming nagpunta sa kanila upang mag-alay ng bulaklak dahil hindi naman umano siya malapit sa mga ito, habang iniisip nga niya si Coral ay malamang daw sa labis ang paghihinagpis nito ngayon. Ilang sandali pa ay pumasok naman na si Xiaoyu at tinatanong kung kamusta ang pag-arte niya habang binibigay kay Shu ang bulaklak. Sinabi nga nito na magaling ang pag-arte mo kaya naman ipagpatuloy mo lang yan pag umalis ako para sa susunod kong misyon. Ang batang masaya nga dahil sa papuri ng kanyang kuya ay biglang nanginig sa galit ng malamang aalis si Shu para sa kanyang misyon kaya naman napabuntong hininga na lang ito. Habang sinasabi na siguradong ipapadala ako ni Nieting sa isang misyon kaya minadali nila ang pandaraya sa pagkamatay ko. Dahil siguradong hindi na sila makapaghintay upang muli akong ipadala sa ibang bansa. Hindi na nga nakapagsalita itong si Xiaoyu habang iniisip na aalis na naman ang kanyang kuya para sa isang misyon. Kinabukasan ay tamang higa lang naman sa upuan ang ating bida na bahing ng bahing at sinasabing nanunood siya ng Naruto habang si Xiaoyu ay nasa eskwelahan. Ilang sandali pa ay bigla namang may paggalaw sa kanilang sahig kaya naalarma ang ating bida habang iniisip ng may Earth-type awaken ang nagtungo sa loob ng bahay nila. Ilang sandali pa ay lumabas ang dalawang ito habang matang demonyo na naman ang ating bida, at natakot nga ito nang mapansin niya ang patalim na nakatutok na sa kanyang ulo. Ang ating bida nga ay handa ng ibaon sa mga utak nito ang kanyang sibat kaya naman masyado ang kaba ng isa at sinabing hindi kami kaaway. Sarap na sarap nga si Ming Yu nang sipain siya sa puwet, habang sinasabi ng isang ito na bahala na kayong mag-usap dyan aalis na ako. Mabilis nga itong naglaho kaya naman tinanong ni Shu kung ano ang ginagawa ng baklang ito sa kanilang bahay. Sinabi nga nito na nagpunta siya dito upang ipaalam ang magiging misyo ang bagong pagkakakilala niya sa hinaharap. Mabilis namang lumapit ang ating bida at tinanong ito kung patungkol ba sa pagtaas ng sahod niya ang pag-uusapan nila. Sinabi nga ni Mingyo na ang fieldwork ay malaki ang bonus kaya hindi kailangang mag-alala ng ating bida sa sahod niya. At pag namatay naman daw ito ay may matatanggap din pera ang may iwan niya. Sinabi lang naman ng ating bida na yung bonus lang ang pag-usapan natin wag yung benepisyo pag namatay ako. Tinanong nga nito kung saan siya ipapadala nila ni Yeting, at kung ano ang trabaho na kailangan niyang gawin at kung ano ang magiging pagkatao o pagkakakilanlan niya. Sinabi naman ni Mingyo na aarte ka lang din tulad lang ng kasalukuyan mong pamumuhay, isang high school na walang mga magulang at laging binubuli ng kanyang mga kaklase,
pero napatigil at namumula nga ang kanyang muka habang sinusundot-sundot siya ng sibat ng ating bida ay sinabi nitong dahan-dahan lang masyadong malaki ang sibat mo. Napakagatlabi nga ito habang namumula ang muka at iniisip na sinusundot siya ng sibat ng ating bida, ilang sandali pa ay tinutok ni Shu sa kanyang mga mata ang matulis na talim ng sibat na ito at sinabing tila meron silang hindi pagkakaunawaan. Tinanong nga ni Shu kung bakit kailangang siya ang mabuli sa kanilang paaralan at ano daw ang silbi ng pag-arte bilang isang estudyante at tila hindi ito trabaho ng isang spy, habang nakatutok nga ang patalim ng sibat ni Shu sa kanya ay na-realize niyang ibang sibat ito at tinanong ang ating bida kung pwede bang ang XXL niyang sibat naman ang tumusok sa kanya. Tumigil nga ang ating bida sa pagsundot at tutok ng mga sibat na ito sa kanya habang iniisip na pihikan pa pala ito na mimili pa ng sibat. Pero ilang sandali pa ay nagulat ito sa kanyang nakita, inilabas ng ating bida ang lahat ng kanyang sibat at tinanong ito kung aling sibat ba ang gusto niyang itusok sa kanya ng ating bida. At nagalit nga ito habang tinatanong niya kung hindi ba nauunawaan ng ating bida kung anong sibat ang nais niya. Natuwa naman ang ating bida nang sabihin ni Mingyu na hindi bali na nga at pag-usapan na lang natin kung patungkol sa misyon mo. Sinabi nga nito na magpapanggap siya gamit ang pagkatao o pagkakakilanlan ng iba. Kung saan bago mamatay ang mga magulang nito ay nag-iwan sila ng malaking halaga ng yaman kaya naman lumaki ang tenga ng ating bida habang laglag ang mga panga nito. Naglalaway nga itong lumapit kay Mingyu habang tinatanong kung anong kayamanan at kung magkano ang halaga ng mga ito. Naisip lang naman ni Mingyu na kilala talaga ni Nieting ang ating bida, dahil sinabi ni Nieting sa kanya na pag hindi niya nakumbinsi ang ating bida na magtungo sa misyong ito ay banggitin niya lang ang tungkol sa kayamanan at siguradong hindi daw makakatanggi ang ating bida. Nang sabihin nga ni Mingyu na maliban sa sahod at bonus mo ay pwede mo na ding angkinin ang iniwang kayamanan, kaya naman masyado ang tuwa ng ating bida habang ini-imagine ang limpak-limpak na dolyar, lumapit nga ito kay Mingyu at siniko niya pa ito habang sinasabi na pasensya ka na sa kanina pero sana wag mong masamain ang biro ko. Binigay naman sa kanya ni Mingyu ang isang papel at sinabing ito si Kirihara isang high school, at gagamitin mo ang pagkatao niya sa misyon mong ito. Sinabi nga ni Mingyu na ang mga magulang ni Kirihara ay sikat na conservatives ng Kamisho at bago mamatay ang kanyang ama ay leader ito ng malaking sect. Ang plano nga daw sana nila ay kumbinsihin ang mga ito na makipagtulungan sa Dragnet pero pinatay sila ng mga radicals. Matapos nga daw mamatay ang mga magulang ni Kirihara ay mistulan na itong puppet ng iba pang mga conservatives na nakikipaglaban sa mga radicals at ginagamit ang kanyang pangalan upang palabasin na naghihigante ito. Kaya naman daw binago ng Dragnet ang kanilang plano upang makipagtulungan sana kay Kirihara pero nagpakamatay ito 3 araw na ang nakakaraan. Ang agent o isa pang spy nga ay kasalukuyang katulong sa bahay nila Kirihara at tinago daw nito ang balita tungkol sa pagkamatay ni Kirihara at sinabing nagpapahinga at bakasyon lang ito. Dahil nga daw sa bibihira lang ang pagkakataong ito, sinabi ni Nieting sa kanila na pag si Shu ang pinadala nila sa misyong ito ay siguradong malaki o maganda ang magiging resulta. Dito nga ay na-realize ng ating bida kung bakit sila nagmamadali na dayin ang kamatayan niya, dahil hindi nila malilihim ng matagal ang tungkol sa pagkamatay ni Kirihara. Ilang sandali pa ay tinanong nito kung paano siya makakapunta sa lugar ng kanyang misyon at kung kailangan pa niyang maghanda, pero sinabi daw ni Nieting kay Mingyu na hindi na kailangang maghanda ng ating bida, dahil meron siya ng maskara ay maaari niyang gayahin ang muka ni Kirihara at dahil may water element siya ay lumangoy na lang daw siya patungo sa lugar ng kanilang misyon. Si Shu ay taga-China at ang lugar ng kanyang misyon ay sa Japan. Hindi nga ito makapaniwala sa kanyang narinig at mukhang hindi daw nauunawaan ni Nieting ang water type awaken dahil hindi naman daw niya kayang languyin ang ganun kalayong lugar sa tulong lang ng kanyang water ability. Pero muli tinanong nito kung paano naman ang tungkol sa salita nila, at iniisip na malamang sa alam ni Nieting na hindi ako marunong magsalita ng Japanese paano kaya niya gagawa ng paraan ang bagay na ito. Pero agad itong bumagsak nang sabihin ni Mingyu na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa lingwahe nila, dahil si Kirihara ay isang introvert at wala itong kaibigan kahit isa kaya hindi niya kailangang magsalita ng Japanese at magpanggap na lang itong nahihiya pag may kumausap sa kanya. Tila may mali nga daw dito ayon sa ating bida, dahil bilang anak ng malaking sect ay dapat mayabang at arogante umano dapat ang ugali ni Kirihara. Pero sinabi lang naman ni Mingyu na kung minsan ay kung anong lakas ng mga magulang siya na manghina ng mga anak, dahil kung hindi daw mahina si Kirihara ay bakit ito magpapakamatay ng dahil sa mga pressures sa kanya. Pero tinanong lang naman ni Shu kung ano ba ang mapapala nila sa isang puppet na katulad ni Kirihara,
Dito ay sinabi ni Mengyo na alam ni Kirihara ang isang importanteng impormasyon patungkol sa sekreto ng kanilang sect at kasalukuyang inaalam o hinahanap ng iba pang conservatives. Matapos nang malaman ng ating bida ang lahat ng impormasyong ito ay excited ito habang tinatanong kung kailan siya aalis at kung kailan niya pwedeng makuha ang pamana kay Kirihara, at kung ano-anong training ang kailangan niyang gawin. Sinabi lang naman ni Mingyo na ipapadala ka namin sa Japan sa lalong madaling panahon. Patungkol naman sa kayamanan ay tanungin mo na lang ang katulong nila Kirihara pagdating mo ng Japan, at para naman sa training habang inaabot niya ang isang paper bag. Ay sinabi umano ni Nieting na bahala na siyang ma-improvise dahil mukhang hindi na daw niya kailangan ng training kaya naman di may pinta ang mukha ng ating bida, bigla nga itong nagalit ng sabihing mag-improvise na lang siya o bahala na siya sa gusto niyang gawin pagdating niya ng Japan dahil tila kalokohan daw yata itong misyon na binibigay sa kanya. Bigla nga itong napaisip sa kung ano ang goal ng misyon na ito, pero nang lumingon siya ay wala na si Mingyo at iniwan daw siya nito nang hindi man lang sinasabi ang goal ng kanyang misyon o mga kailangan niyang gawin habang siya ay nasa misyon. Iniisip na nga lang nito na mukhang nag-effort umano si Nieting upang ipadala siya sa Japan upang guluhin, gaguhin at buwisitin lang ang cam issue. Iniisip nga nito na parang sinipa lang siya ni Nieting sa kanilang bansa patungo sa ibang bansa at sakuta pa ng mga taong may malaking galit sa kanya. Tinignan naman niya kung ano ang laman ng paper bag na ito at nakita nga niya ang ticket at fake passport. Nagpapasalamat naman ito at hindi daw seryoso si Nieting sa sinabi niyang lumangoy na lang siya patungo sa Japan. Ang ticket o flight nga ng ating bida ay nakaschedule ngayong gabi, at dahil sa kasalukuyan ay patay na siya sa pagkakaalam ng lahat kaya gagamit ito ng ibang pagkatao pag sumakay siya ng eroplano. Pagdating naman niya ng Japan ay gagamitin niya ang mukha ni Kirihara habang sinasagawa ang kanyang misyon. Pero wala na nga daw siyang sapat na oras para magpaalam pa kay Xiaoyu at mag-text na nga lang daw ito. Samantala sa kanilang paaralan ay bakas sa mukha ni Xiaoyu ang galit habang binabasa ang mensahe ni Shu na kailangan niyang umalis para sa isang misyon. Matapos nga siyang mag-text kay Xiaoyu ay lubos ang tuwa ng ating bida. Dahil hindi daw siya binigyan ni Nieting ng goal sa misyong ito ay gagawin na lang niya ang nais niyang gawin pagdating niya ng Japan. Dahil ang pinaka-importanting gawin lang naman daw ay guluhin ang lahat upang maka-earn siya ng negative points at kuhanin ang pamana kay Kirihara, at kung sakaling magkagulo o magkaroon ng problema ay babalik na lang agad siya sa kanilang bansa. Samantala tinanong naman ni Zujin si Nieting kung ayos lang ba na hindi binigyan ng goal ang ating bida sa kanyang misyon, pero nasusuka naman na ito sa amoy ng kinakain ni Zujin kaya sinabi niya lang na, yan na lang palagi ang kinakain mo sa bawat chapter na nakikita ka dito di ka ba nagsasawa? Pero nilakas pa nito ang pagmuya habang nakatutok ito sa tenga ni Nieting. Pero ilang sandali pa matapos itong kumain ay tinanong niya si Nieting kung hindi ba ito nag-aalala na magalit sa kanya ang ating bida pag nalaman umano ni Shu ang totoo. Pero sinabi lang naman ni Nieting na kung hindi ako magsisinungaling sa kanya tingin mo pupunta ba siya ng Japan, dagdag pa nito ay madami na siyang kaaway kaya hindi niya kailangang mag-alala kung magalit man sa kanya ang ating bida. Sinabi na nga lang ni Zujin na malamang sa malapit na hinaharap mamamatay ka na lang at ma-realize mo na maling tao ang niloko mo. Samantala lula naman na ng eroplanong ito ang ating bida at ilang oras na ang nakalipas ay makikita ang isang lalaking ito sa harap ng tarangkahan ng Baike Budokan. Ito nga ay ang ating bida at may nagtanong sa kanya kung sino siya. Dito ay iniisip ng ating bida na malamang ito ang katulong na sinasabi sa kanya ni Mingyo at pero hindi niya umano masabi kung isa nga itong spy. Sinuot na nga lang nag-ating bida ang maskara niya at ilang sandali pa ay unti-unting nagbago ang itsura nito. Nagalak naman ang katulong nang makita ito at sinabing sa wakas bumalik ka na. Agad-agad nga nitong hinanap ang pamanang kayamanan sa kanya kaya naman sa pagtataka ng katulong ay tinanong ito kung anong pamana ang sinasabi niya. Tila binagsakan nga ito ng mundo matapos makumpirma na may mali talaga sa misyong ito. Habang nakahawak nga ito sa kanyang ulo ay inumpisahan na niyang isumpa si Nieting at hindi niya daw makakalimutan ang panglulokong ito sa kanya ni Nieting.